So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito at unahin na nga nating pag-usapan. Ito pong Instagram story ni Chinita Princess, kani-kanina lamang po ito. Actually, na-screenshot ko siya 6 minutes ago. So ito tungkol po sa The Alibay. Sabi nga dito, The Alibay enters global top 5 across multiple territories, remains number 1 on Prime Video PH during Finale Week. Top 5 series po, number 1 pa rin sa Pilipinas. Top 3 naman sa Canada and Singapore. And pang-5 naman sa Saudi Arabia and UAE. Grabe mga kakimpaw, di ba? Talaga naman pong tinatangkilik at mainit ang pagsuporta ng mga fans sa The Alibay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin yung tungkol sa nagmamakaawa kay Chinita Princess. Sino nga kaya ito? So ito po, meron tayong nabasa na write-ups mula ito sa blog ni OG Diaz. So sabi dito, kung ano man ang nawala sa'yo, unti-unti kong babayaran. Yan umano ang sabi ng kapatid ni Kim Chiu na sila Cam Chiu ayon sa source ng batikang showbiz insider na si OG Diaz sa kanyang YouTube channel. Sabi po daw ni OG, ang napag-alaman ko, porsigido si Kim Chiu na ederecho itong kanyang demanda at parang something like gusto rin ni Kim Chiu na magdusa yung kapatid niya kasi nga kay Kim Chiu, ginawa mo iyan edi pagdusahan mo. Ang sabi ng source ko, sobra na raw ang pagsusorry, pag-apologize nila Cam kay Kim at nagsabi pa raw sila Cam na kung ano man ang nawala sa'yo, kung ano man ang interes o patong dyan sa mga nawala sa'yo, unti-unting babayaran ko. Sabi ng source ko, parang hindi raw masyadong makabangon sila Cam sa buhay dahil nga syempre nawala na rin yung tiwala sa kanya ng mga kausap niya dahil nga sa isyong ito. At dahil nga idinimanda siya ni Kim Chiu, sabi ng source ko, never sisiraan nila Cam si Kim Chiu, basta sabi raw nila Cam sa kanya, kapatid ko yan at hindi lang naman kami, na iba sa kwento namin. May ibang pamilya rin na nangyayari rin ito, nagkataon lang na artista sikat si Kim Chiu pero hanggat kakayanin hindi masira, sana magawa ng paraan. So sobra-sobra na po pala yung pagmamakaawa at pagsusorry nitong si Ate Lakam kay Chinita Princess at paunti-unti daw po nababayaran yung nawalang pera kay Chinita Princess. Ang kagandahan naman po kay Ate Lakam, mga kakimpaw, nananahimik po talaga siya, hindi po niya sinisiraan si Kim Chiu, ganyan, kasi still pamilya pa din naman po talaga sila, mga kakimpaw, at sa huli, walang hinding magkakaayos din po yan at mapapatawad ni Chinita Princess. Siguro mga kakimpaw, gusto lamang pong turuan ni Chinita Princess itong kapatid niya dahil sa ginawa niyang kamalian, pero sa huli magkakaayos at magkakaayos din po yan, mga kakimpaw, kasi alam naman natin na sobra din po ang pinagsamahan yan, diba? And tinuturing nga po ni Kim Chiu si Ate Lakam niya na parang nanay na kasi yan po yung nag-aasikaso kay Kim Chiu. So ang nakikita ko po, mga kakimpaw, gusto lang talaga na turuan ng leksyon at matuto ito pong sila Cam, kasi kung hindi po niya yun gagawin, di parati po yun na mangyayari. Kaya ngayon, ito po yung leksyon, mga kakimpaw, na kahit mahirap po kay Chinita Princess, talagang gagawin niya po para matuto at magbago itong kapatid niya. Pero sa huli, magkakaayos din po yan, mga kakimpaw, dahil love na love din po nila Cam si Chinita Princess. Yun nga lang, pagdating po sa pera, hindi po siya nakapag-isip ng maayos. And also, kudos din po kay Chinita Princess dahil talaga naman pong naninindigan siya kung ano ang tama. Ang balitang nag-sorry sila Cambina, kapatid ni Kim Chiu, sa namamakaaw at may plano siyang isauli ang perang kinuha niya kay Kim, ay tiyak na nagdulot ng halo-halong emosyon sa publiko, mula sa gulat, lungkot, hanggang sa bahagyang pag-unawa. Una sa lahat, mahalagang kilanin ang bigat ng paghingi ng tawad. Hindi madali ang humarap sa publiko, lalo na kapag may pagkakamaling kinasangkutan ng pamilya at pera. Ang pag-amin at paghingi ng sorry nila Cambina ay isang unang hakbang tungo sa pananagutan. Sa mata ng marami, mas mabuti na ang umaamin at nagsisikap itama ang mali kaysa sa tuluyang manahimik o umiwas. Ikalawa, ang intensyon na isauli ang perang kinuha kay Kim Chiu ay mahalagang punto. Ipinapakita nito na may pagkilala sa maling nagawa at may konkretong aksyon para itama ito. Para sa publiko, ito ang hinihintay, hindi lang salita kundi gawa.
Sa ganitong sitwasyon, ang restitution o pagsasauli ay mas may bigat kaysa anumang paliwanag. Para kay Kim Chiu, napakasensitibo ng isyong ito. Bilang isang public figure na kilala sa pagiging masipag, responsible at family-oriented, masakit na masangkot ang pangalan niya sa ganitong kontrobersya, lalo na't kapamilya ang sangkot. Natural lang na maraming makaramdam ng awa at simpatya kay Kim. Hindi biro ang madamay sa isyong hindi mo sinimulan, pero kailangan mong harapin dahil pamilya ang involved. Sa panig ng publiko, hati ang reaksyon. May mga naniniwalang dapat bigyan ng second chance sila Kambina dahil pamilya pa rin at mukhang nagsisisi naman. Mayroon ding mas mahigpit ang paninindigan na ang paghingi ng tawad ay hindi sapat at dapat may legal at moral na pananagutan. Parehong may punto ang dalawang panig at dito pumapasok ang masalimuot na usapin ng pamilya versus prinsipyo. Mas malalim pa rito, ipinapakita ng isyong ito na kahit sikat, mayaman o kilala ang isang tao, hindi sila ligtas sa problema sa loob ng pamilya. Isa itong paalala na ang tiwala, lalo na sa pagitan ng magkakapamilya, kapag nasira, mahirap buuin muli. Kailangan ng panahon, malinaw na komunikasyon, at totoong pagbabago sa asal. Sa huli, ang magiging susi ay ang mga susunod na hakbang. Matutuloy ba talaga ang pagsasauli ng pera? May malinaw bang pananagutan at pagbabago? Paano haharapin ni Kim ang isyong ito? Pribado man o may pahayag? Kung maayos na mahandle, posibleng maging aral ito hindi lang para sa kanila kundi para rin sa publiko, na ang pagkakamali ay may kaakibat na responsibilidad at ang tunay na pagsisisi ay nasusukat sa gawa, hindi lang sa salita. Para sa akin, mabigat at sensitibo ang balitang ito, lalo na't pamilya ang sangkot. Hindi lang ito simpleng issue ng pera, usapin ito ng tiwala, responsibilidad at epekto sa isang taong public figure tulad ni Kim Chiu. Positibo na nag-sorry sila Kambina at may plano siyang isauli ang perang kinuha. Ipinapakita nito na may pagkilala sa pagkakamali at intensyong itama ang mali. Sa mata ng publiko, mahalaga ang ganitong hakbang dahil hindi sapat ang paghingi lang ng tawad. Mas mahalaga ang aksyon. Pero hindi rin maiwasan ang bigat ng nagawa dahil kapamilya ang sangkot kaya mas masakit at mas komplikado. Nadadamay ang pangalan at reputasyon ni Kim kahit wala siyang kasalanan. Nagdudulot ito ng tanong tungkol sa tiwala sa loob ng pamilya. Para kay Kim Chiu, nakakaawa ang sitwasyon. Kilala siyang masipag at maingat sa trabaho, kaya masakit na masangkot sa ganitong kontrobersya. Dito makikita na, kahit gaano ka pa kaayos bilang tao, may mga problemang hindi mo kontrolado, lalo na kung pamilya ang involved. Sa kabuuan, masasabi kong, tama ang paghingi ng tawad at pagsasauli ng pera kung ito'y tunay at matutuloy. Natural lang na maging hati ang opinyon ng publiko. May magpapatawad, may maniningil ng pananagutan. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano ito tatapusin ng maayos, tahimik at may aral para sa lahat. Sa huli, ito ay paalala na ang tunay na pagsisi ay nasusukat sa gawa at ang tiwala, lalo na sa pamilya, kapag nasira, kailangang paghirapan para muling mabuo. Ang balitang ito ay hindi simpleng chismis o ordinaryong kontrobersya. Isa itong maselang usapin na tumatama sa tatlong mahalagang bagay: pamilya, tiwala at pananagutan. Kapag ang sangkot ay isang kilalang personalidad tulad ni Kim Chiu, mas lalo itong lumalaki sa mata ng publiko, kahit pa pribado sana ang problema. Una, tungkol sa paghingi ng tawad nila Kambina. Ang pag-amin at pag-sorry ay hindi madaling gawin, lalo na kapag lantad sa publiko ang pagkakamali. Sa puntong ito, dapat kilalanin na ang paghingi niya ng tawad ay isang hakbang patungo sa pagiging responsable. Hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na umamin ng mali, kaya sa aspetong ito, may positibong nakikita ang ilan. Ngunit mahalagang tandaan na ang sorry ay simula pa lamang, hindi ito ang katapusan ng usapin. Ikalawa, ang plano na isauli ang pera. Dito nakatuon ang mata ng marami. Ang pagsasauli ng pera ay hindi lang usapin ng halaga. Ito ay simbolo ng paggalang at pagkilala sa nasirang tiwala. Para sa publiko, mas magiging kapanipaniwala ang pagsisi kung may kasunod na konkretong aksyon. Kung ito ay matutuloy, makakatulong ito hindi lamang sa pag-aayos ng relasyon, kundi pati na rin sa untiong paghilom ng sugat na dulot ng issue. Ikatlo, ang epekto nito kay Kim Chiu. Si Kim ang pinaka-apektado rito kahit hindi siya ang nagkamali. Bilang isang public figure, napakahirap kapag ang personal na problema ay nagiging pampublikong usapin. Kilala si Kim bilang masipag, responsable at mapagmahal sa pamilya. Kaya natural lang na maraming makaramdam ng awa at simpatya sa kanya. Hindi madaling masira ang tiwala, lalo na kung kapatid mo mismo ang gumawa nito.
Dito makikita ang bigat ng emosyonal na epekto na hindi agad nakita ng publiko. Ika-4, ang reaksyon ng publiko at fans. Hati ang opinyon. May mga handang umunawa at magbigay ng second chance at mayroon ding naniniwala na hindi sapat ang paghingi ng tawad. Parehong may punto ang dalawang panig. Ang pag-unawa ay mahalaga, ngunit ang pananagutan ay hindi dapat isantabi, lalo na kung may nasirang tiwala at prinsipyo. Mas malalim na aral ng isyung ito. Ipinapakita ng pangyayaring ito na kahit may pera, kasikatan at tagumpay ang isang tao, hindi siya ligtas sa problema sa loob ng pamilya. Isa rin itong paalala na ang tiwala kapag nasira ay hindi madaling buuin muli. Kailangan ng oras, malinaw na pagbago sa asal, at tuloy-tuloy na pagpapakita ng pagiging responsable. Sa huli, ang tunay na magiging sukatan ng lahat ay ang mga susunod na hakbang. Matutuloy ba ang pagsasauli ng pera? Makikita ba ang tunay na pagbabago? Paano pipiliin ni Kim na harapin ito? Sa katahimikan o sa pagpapatawad? Sa kabuuan, ito ay isang masakit ngunit mahalagang aral. Ang pamilya ay sandigan, pero hindi lisensya para abusuhin ang tiwala. At ang tunay na pagsisisi ay hindi lang naririnig. Ito ay nakikita at nararamdaman sa gawa. May ilang mahahalagang dagdag na punto pa na maaring isaalang-alang sa balitang ito, bukod sa paghingi ng tawad at pagsasauli ng pera. Una, ang usapin ng hangganan sa pamilya. Ipinapakita ng isyung ito kung gaano kahalaga ang malinaw na boundaries kahit magkakapamilya. Ang pagtulong ay iba sa pagpapabaya at ang pagtitiwala ay dapat may kaakibat na respeto. Para sa mga tulad ni Kim Chiu na breadwinner at sandigan ng pamilya, mahalagang matutong magtakda ng limitasyon upang maiwasan ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Ikalawa, ang tahimik na panig ni Kim. Kapansin-pansin na nananatiling maingat at pribado si Kim sa isyung ito. Para sa marami, ito ay senyales ng kanyang maturity. Pinipili niyang huwag palalay ng sitwasyon sa pamamagitan ng emosyonal na pahayag. Minsan, ang pananahimik ay hindi kahinaan kundi paraan ng pagprotekta sa sarili at sa pamilya. Ikatlo, ang responsibilidad sa publiko. Dahil naging pampubliko ang issue, natural na may pananagutan din sa publiko ang panig na nagkamali. Hindi para ipahiya, kundi para linawin at tapusin ng maayos ang usapin. Ang transparency, kahit limitado, ay makakatulong upang hindi na lumaki pa ang espekulasyon. Ika-4, ang posibilidad ng paghilom at pagbabago. Kung totoo ang pagsisi at matutuloy ang pagsasauli ng pera, may tsansa pa ring maibalik, kahit dahan-dahan, ang tiwala. Hindi man ito agad-agad, mahalaga na may malinaw na pagbabago sa kilos at pananagutan sa mga susunod na panahon. Ika-5, ang aral para sa publiko. Maraming ordinaryong tao ang nakaka-relate sa ganitong sitwasyon, mga isyu ng utang, abuso sa tiwala, at problema sa loob ng pamilya. Sa ganitong paraan, ang nangyari ay maaring magsilbing paalala ng pera at relasyon ay parehong sensitibo at kailangang pangalagaan. Sa kabuuan, ang maidagdag sa balitang ito ay hindi lang kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito tatapusin. Ang pagtatapos na may pananagutan, respeto at tahimik na pag-ayos ay mas mahalaga kaysa sa ingay ng. Sa ganitong paraan, posibleng maging aral ng paghilom at paglago, hindi lamang isang eskandalo.